Nakaramdam ka na ba ng nakakapanlinding takot? Nagpakiramdam na may mga di nakikitang puwersa na nag-agawan sa iyong kaluluwa? Sinasabi ng Biblia na may mga digmaan na nagaganap sa espiritual na kaharian, mga tunggalian na mas malalim kaysa sa anumang nakikita natin sa mundo. Na gayon, ating tutuklasin ang isang kuwento na halos nakalimutan na isang nakatagong kabanata sa aklat ni Judas, isang nakakatakot na paglalaban sa mismong katawan ni Moises, isang labanan sa pagitan ni Lucifer at ni Arkanghel Miguel, isang pag-away na nagpapakita ng kamanghamanghang katotohanan tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya kay Hesukristo at sa matatag na proteksyon ng Diyos. Hindi ito basta isang makasaysayang salaysay. Ito ay isang matinding paalalang espiritual na pakikidigma na ipinaglalaban para sa iyong kaligtasan. Handa ka na bang tuklasin ang mga lihim na nakapalibot sa kamatayan ni Moises? Isang lihim na paglilibing na nagdulot ng digmang celestial, manganda sa pagkagulat, dahil ang nangyari sa katawan ni Moises ay mag-iwan sa iyo na walang hininga. Mang-subscribe na gayon at pindutin ang notification bell. Hindi mo gugustuhin makaligtaan ng kahit isang sandali ng hindi ka panipaniwalang paghahayag na ito. Ang misteryo ng kamatayan ni Moises, kaibigan ko, sisimulan natin sa isang misteryo na nababalot ng katahimikan ng Biblia, isang misteryong bumubulong ng isang makapangyarihang espiritual na pakikibaka, ang kamatayan ni Moises. Ang Biblia, sa Deuteronomio 3:5-6, ay nagsasabi sa atin na si Moises ay namatay sa bundok Nebo, ngunit sinadyang itinago ang lokasyon ng kanyang libing. Ito ay hindi isang simpleng pagkukulang, ito ay isang sinadyang pagkukulang, isang banal na lihim na nagpapahiwatig ng malalim na kahalagahan ng buhay at pamana ni Moises. Ang katahimikang ito, ang sinadyang pagtatago ng detalya, ay isang bintana sa isang espiritual na labanan na mas malaki kaysa sa maaari nating isipin sa una. Dito nagsisimula ang ating paglalakbay, isang paglalakbay na magdadala sa atin sa isang paghaharap sa kalangitan, isang labanan para sa kaluluwa ng isang taong nakipag-usap ng harapan sa Diyos. Ang tila hindi mahalagang detalya na ito, ang nawawalang piraso ng palaisipan, ay ang susi sa pagbubukas ng isang katotohanan na magpapagulat sa iyo. Lahat ng ito ay tumuturo sa isang mas malaking espiritual na katotohanan, isang banal na plano, at ang matatag na proteksyon na inaalok ng Diyos sa mga naglalagak ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Ito ay isang patuto sa nagtatagol na kapangyarihan ng biyaya ng Diyos at sa patuloy na pagbabantay ng kanyang mga hukbong langit. Ang kamatayan at lihim na paglilibing ni Moises, isipin ang esena, kaibigan ko, si Moises, ang taong nag-akay sa mga Israelita palabas sa pagkaalipin, ang taong tumanggap ng 10 utos ng direkta mula sa kamay ng Diyos, ay nakatayo sa bundok Nebo. Ang kanyang paglalakbay sa lupa ay papalapit na sa wakas. Nakita na niya ang lupang pangako, ngunit hindi na siya makakapasok dito. Ang kanyang kamatayan ay inilarawan ng simpil, ngunit ang pagiging simpil nito ay nagtatago ng isang malalim na espiritual na kahalagahan. Ang Diyos mismo ang naglibing kay Moises. Itinago ang lokasyon ng may gatopang walang nakakaalam kung saan nakalagak ang kanyang katawan hanggang sa araw na ito. Bakit ganun napakahalaga ng pagtatago? Ang banal na gawain ito ng pagtatago ay hindi lamang isang makasisiyang kuryosidad. Ito ay isang estratehikong hakbang sa isang mas malaking espiritual na tunggalian, isang tahimik na deklarasyon ng digmaan laban sa mga puwersa ng kadiliman. Ang lihim na paglilibing na ito ay hindi tungkol sa pagtatago ng isang katawan. Ito ay tungkol sa pag-iingat ng isang pamana na maayos na nakaunay sa mismong tela ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Ito ay isang kuwento ng pananampalataya ng matatag na proteksyon ng Diyos at ng patuloy na labanan sa pagitan ng mabuti at masama, isang labanan na nagpapatuloy hanggang sa araw na ito. Isipin ito, ano ang napakahalaga sa katawan ni Moises na ang Diyos mismo ang pumili na ilibing ito ng lihim. Ang sagot, kaibigan ko, ay nasa mismong puso ng kuwentong ito at sa espiritual na pakikidigma na nakapalibot dito. Ito ay hindi lamang isang kuwento mula sa nakaraan.
Ito ay isang buhay na talinggaga, isang makapangyarihang ilustrasyon ng patuloy na espiritual na labanan na nakakaapekto sa bawat isa sa atin at nangga-implikasyon ng lihim na paglilibing na ito ay mas malalim kaysa sa maaari mong isipin sa una. Magtunggo tayo ng mas malalim at tuklasin ang mga dahilan kung bakit gusto ni Lucifer ang katawan ni Moises. Si Lucifer, ang nahulog na anghel, ang kalaban, ang prinsipe ng kadiliman, ninanais niya ang katawan ni Moises. Bakit? Sapagkat si Moises, higit sa sinumang tao, ay kumakatawan sa matatag na kapangyarihan ng tipan ng Diyos, ang di natitinag na pananampalataya na kayang labanan kahit ang pinakamalalakas na pag-atake ng demonyo. Si Moises, na tumayo sa harapan ng Diyos sa bundok, na tumanggap ng batas ng direkta mula sa banal na kamay, ay may hawak na isang makapangyarihan, espiritual na autoridad na labis na ninanais ni Lucifer. Ang kanyang katawan sa makatuwid ay hindi lamang isang sisidlan ng laman at puto. Ito ay isang imbakan ng banal na kapangyarihan, isang nasasalat na simbolo ng tagumpay ng Diyos laban sa mga puwersa ng kasamaan. Isipin ang mga implikasyon. Si Lucifer, na natalo sa Sinai na nasaksihan ang kapangyarihan ng batasan, Diyos na nakaukit sa bato, ay nakita kay Moises ang isang buhay na patoto sa kapangyarihang iyon. Ang taong tumayo sa harapan ng Diyos, na gumawa ng tipan na nag-akay sa bayan ng Diyos tungo sa kalayan, ay kumakatawan sa lahat ng bagay na kinapuputan ni Lucifer, pagsunod pananampalataya, at di natitinag na debosyon sa makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang katawan sa makatuwid ay naging isang target, isang premyo na dapat makuha, isang simbolo ng pagsuwi na dapat lapastangganin. Ang lihim na paglilibing kung gayon ay hindi lamang tungkol sa pagprotekta sa isang katawan. Ito ay tungkol sa pagpigil kay Lucifer na mangangkin ng tropeo ng espiritual na pakikidigma sa paggamit ng galabi ni Moises upang pahinay ng autoridad ng Diyos at makasik ng alitan sa gitnang kanyang bayan. Isipin ang mga laban ang ipinaglaban sa hindi nakikitang kaharian, ang mga espiritual na tunggalian na nagangalit ng hindi nakikita sa ating paligid. Ang lihim na paglilibing ni Moises ay kumakatawan sa isang tagumpay na pinaghirapan, isang patutu sa mapananggalang kapangyarihan, Diyos at sa patuloy na labanan para sa ating mga kaluluwa. Ito ay isang paalala ng labanan ay hindi lamang pisikal. Ito ay espiritual, isang patuloy na pakikibaka sa pagitan ng mga puwersa ng liwanag at kadiliman. Isang labanan na ipinaglalaban sa kalangitan at nilalaro sa buhay ng mga kalalakihan at kababayhan sa mundo. Ang lihim na ito ay hindi lamang isang makasisiyang detalye. Ito ay isang makapangyarihang simbolong dinatitinag na pangako ng Diyos sa kanyang pailing bayan at sa mga naglalagak na kanilang pananampalataya sa Kanya. Ito ay nagsasalita ng isang banal na estratehiya, isang makalanggit na plano na maingat na isinagawa upang hadlangan ng mga ambisya ng kalaban. Ang pagtatago ng lugar ng libing ni Moises ay isang tahimik, ngunit makapangyarihan, na deklarasyon ng soberanya ng Diyos. Siya ay nasa kontrol, at ang kanyang kapangyarihan ay umabot kahit sa kaharian ng hindi nakikita. Pinoprotektahan ng kanyang matatapat na mga lingkod mula sa mga pakanangkaway. Isa lang alang ang mga implikasyon para sa atin ngayon. Tayo rin ay nakikibahagi sa isang espiritual na labanan. Nakaharap tayo sa mga di nakikitang mga kaway na naghahangad na pahinain ang ating pananampalataya, magnakaw ang ating kagalakan, at iliga tayo. Ngunit tulad ng pagprotekta ng Diyos kay Moises, pinoprotektahan niya tayo. Ang kanyang biyaya ay isang kalasag laban sa mga nangniningas na sibat ng masama. Ang lihim na paglilibing ni Moises ay nagsisilbing isang makapangyarihang palalaning patuloy na espiritual na tunggalian na ito at ng di natitinag na proteksyon ng Diyos, isang pangakawa na kahit nasa harap ng napakalaking pagsalunggat, nananatili siyang ating matatag na tagapagtanggol at gabay. Ito ay hindi lamang isang kuwento mula sa nakaraan. Ito ay isang buhay na talingaga na tumutugon sa mga espiritual na katotohanan ng ating sariling buhay. Ang mga lihim na nakapalibot sa kamatayan ni Moises ay hindi dapat kalimutan, ngunit sa halip ay pagnilayan upang palakasin ang ating pananampalataya
at upang palalahanan tayo ng patuloy, hindi nakikitang labanan na ipinaglalaban para sa ating mga kaluluwa. Ang katahimikan na nakapalibot sa kanyang libingan nagsasalita ng malakas tungkol sa kapangyarihan ng proteksyon ng Diyos at ng patuloy na digmaan sa espiritual na kaharian. Mga hindi nakikitang tunggalyan na ito, ang espiritual na pakikidigma na ito ay hindi isang malayong, mahiwagang konsepto. Ito ay nakikit sa tela ang ating pangaraw-araw na buhay. Isipin ang banayad na mga tukso, ang mga mapanlinlang na mga bulong ng pag-aalinlangan na naghahangad na sirain ang ating pananampalataya. Ang mga ito ay hindi kinakailangang malalaki, dramatikong pag-atake. Ang mga ito ay madalas na tahimik paulit-ulit na mga pagkabalisa. Ang mga mga kawalan ng katiyakan na unti-unting binabawasan ang ating kapayapaan. Ito ay mga armas ng kaway na dinisenyo hindi upang ibagsak tayo sa isang suntok lamang ngunit upang mapagod tayo, upang dahan-dahang mapahina ang ating determinasyon. Ang lihim na paglilibing ni Moises ay nagsisilbing isang makapangyarihang lunas sa nakakahawa na pakikidigma na ito. Ipinapaalala nito sa atin na kahit na ang pinakatapat, ang pinakamakapangyarihang mga lingkod ng Diyos, ay hindi immune sa mga pakanan ng kaaway. Si Moises, ang taong nakipag-usap sa Diyos ng harapan, ang taong nagiwalay sa dagat na pula, ang taong tumanggap ng 10 utos, kahit siya ay nangangailangan ng banal na proteksyon mula sa hindi nakikitang mga puwersa ng kadiliman. Ang pag-unawa na ito ay dapat na magpantay ng larangan ng paglalaro na nag-aalok ng ginhawa at pag-asa sa mga taong nadarama ang labis na paghihirap sa mga hamon ng kanilang sariling buhay. Hindi tayo nag-iisa sa labanang ito, kahit ang pinakadakilang mga figura ng pananampalataya ay nakaranas ng mga katulad na pakikibaka. Isa lang alang ang mga pagkakatulad sa pagitan ng mga espiritual na labanan na hinarap ni Moises at ng mga labanan na ating kinakaharap na gayon. Si Moises ay nahaharap sa walang humpay na pagsalungat ni Paraon, sa mga paghihirap sa ilang at sa patuloy na bantaning paghihimagsik sa loob ng kanyang sariling mga hanay. Tayo rin ay nahaharap sa ating sariling mga paraon, ang mga balakid, ang mga hamon, ang mga tukso na tila hindi malalampasan. Nabibiyahe tayo sa ating sariling mga ilang ang mga panahon ng pag-aalinlangan, kawalan ng pag-aasa, at kawalan ng katiyakan na sumusubok sa ating pananampalataya. At tayo rin ay madaling kapitan ng panloob na paghihimagsik, ang mga pagkikibaka sa ating sariling mga kahinaan, sa ating sariling makasalanang mga kalikasan. Ang lihim ng paglilibing kay Moises ay isang paalala na ang proteksyon ng Diyos ay hindi palaging nakikita, hindi palaging sinamahan ng mga dramatikong pagpapakita ng kapangyarihan. Kadalasan ang kanyang proteksyon ay banayad, isang tahimik na presensya na nagpapanatili sa atin sa mga pinakamadilim na panahon. Ito ay hindi nakikitang kamay na gumagabay sa atin, ang banayad na bulong na naghihikayat sa atin, ang di natitinag na pag-ibig na nagpapanatili sa atin. Ito ay kalamang na kahit na sa pakiramdam natin ay lubos na nag-isa, tayo ay napapalibutan ng isang banal na hukbo, nakikipaglaban para sa atin sa mga hindi nakikitang kaharian. Ito ay isang ginhawa na malamang na kahit sa ating mga pinakamahina na sandali, ang Diyos ay aktibong nagtatrabaho upang protektahan tayo mula sa mga pag-ataking kaway, upang gabayan tayo tungo sa kanyang banal na plano. Ang misteryo sa paligid ng paglibing kay Moises ay hindi dapat maging pinagmumulan ng takot o pagkabalisa, kundi isang pinagmumulan ng lakas at pag-asa. Ito ay isang paalala ng proteksyon ng Diyos ay umaabot na higit pa sa pisikal na larangan na sumasaklo sa mga espiritual na labanan na nagaganap sa loob natin at sa ating paligid. Ito ay isang patuto sa kanyang walang pagbabagong pag-ibig at katapatan, isang pangako na hindi niya kailanmang pababayaan ang mga nagtitiwala sa kanya kahit gaano pa kalakas ang pagsalungat, kahit gaano pa kahirap ang mga hamon. Ang tahimik na proteksyon ito ang di nakikitang labanan na isang palaging paalalang kapangyarihan, biyaya, at walang pagbabagong pangako ng Diyos sa harap ng napakalaking paghihirap. Ito ay isang mensahe ng pag-asa, isang tanglo ng liwanag sa kadiliman, isang pangako ng panghuling tagumpay laban sa mga puwersa ng kadiliman. Ang lihim na paglibing ay hindi isang katapusan kundi isang simula,
isang simula sa mas malalim na pag-unawa sa walang pagbabagong proteksyon ng Diyos at ang patuloy na espiritual na tunggalian para sa ating mga kaluluwa. Ang pag-unawang ito sa di nakikitang proteksyon, Diyos, na napakalakas na isinasagisag ng misteryo sa paligid ng kamatayan ni Moises, ay nag-alok ng isang malalim na kaaliwan sa harap ng mga di maiwasang pagkikibaka sa buhay. Nabubuhay tayo sa isang mundo na puno nitong galian, hindi lamang ang malalaki at malawakang tunggalian in mga bansa kundi pati na rin ang tahimik at palihim na mga labanan na isinasagawa sa loob ng ating mga puso at isipan. Ang mga panloob na pagkikibakang ito, ang mga tukso, ang mga pagdududa, ang mga pagkabalisa, ay maaaring madama na kasinlakas at kasinhirap na lampasan ng anumang panlabas na kaaway. Ngunit ang kuwento ni Moises ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-isa sa mga labanang ito. Hindi tayo iniwan upang labanan ang mga ito ng walang tulong ng walang proteksyon. Isa lang ang mga pang-araawa-awa na pakikibaka na kinakaharap natin. Ang walang humpay na presyo ng trabaho, ang mga pagkabalisa sa mga relasyon, ang walang tigil na pagdagsa ng negatibong balita at mga presyon sa lipunan. Ito ay mga katumbas sa modernong panahon ng hugbo ni Paraon na walang humpay na sumasalakay sa ating mga isipan at espiritu. Nakikita natin ang ating mga sarili sa ating sariling mga ilang na naglalakbay sa mga panahon ng katiyakan at kawalan ng pag-asa na kinukuwestiyon ang ating pananampalataya at nakadarama ng pagkawala at pag-iisa. Ang paghihimagsik sa loob ng ating sariling mga hanay ay sumasalamin sa mga panloob na pakikibaka na kinakaharap natin. Ang labanan-laban sa ating sariling mga kahinaon, ang ating mga tukso, ang ating mga kasalanang hilig. Ito ay hindi mga abstract na konsepto, ito ay mga tunay na hamon na tumutukoy sa ating pang-araawa-awa na karanasan. Ang mga yad at di nakikitang kalikasan ng proteksyon ng Diyos ay tiyak na siyang dahilan kung bakit ito ay napagkalakas at nakakaliwu. Hindi ito isang dramatiko at nakikitang interbensyon na nalulutas ang lahat ng ating mga problema sa isang iglap. Sa halip ito ay tahimik na lakas na nagbibigay daan sa atin na magtiis, ang walang pagbabagong pag-ibig na sumusuporta sa atin kapag tayo ay pagod na, ang mga yad na patnubay na nag-asa atin palayo sa panganib kahit na hindi natin alam ang banta. Ito ay palitulit na bulong ng pag-asa na nagpapalala sa atin na hindi tayo nakalimutan na tayo ay minamahal, na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pakikibaka. Isipin ang hindi mabilang na mga pagkakataon na nahaharap ka sa tila hindi malalampasan na mga paghihirap at pagkatapos ay mahanap ang isang paraan upang makalusot, isang solusyon na hindi mo inaasahan, isang tagumpay na hindi mo kayang mahulan. Ito ay kadalasang mga banayad na pagpapitang at di nakikitang proteksyon ng Diyos, ang mga tahimik na tagumpay na hindi napapansin, ngunit mahalaga sa ating paglalakbay. Ang mga ito ay ang mga sandali kung saan ang tila random na pagkikita ay humahantong sa isang bagong oportunidad, kung saan ang napapanahong salitang mga paghihikayat ay nagbibigay ng kaliwan, kung saan ang isang biglang pagdagsang lalakas ay nagdadala sa iyo sa isang mahirap na panahon. Ito ay ng mga tahimik na kilos ni banal na interbensyon ng katibayang isang pag-ibig na gumagana sa mahiwaga at kadalasang hindi napapansin na mga paraan. Ang sikreto ng paglibing kay Moises ay isang malakas na paalala ng proteksyon ng Diyos ay umabot na higit pa sa halata, higit pa sa dramatiko at kamangamangang mga pangyayari. Ito ay isang proteksyon na isinama sa tela ng ating buhay, isang palaging presensya na hindi natin laging kinikilalan ngunit gayunpaman ay lubos na totoo at lubos na epektibo. Ito ay isang proteksyon na gumagana sa isang antas na higit pa sa ating pangunawa, isang antas kung saan ang mga espiritual na labanan ay nilalabanan at nananalo, hindi nakikita, hindi naririnig, ngunit lubos na may epekto sa ating buhay. Ito ay isang kaaliwan na malaman na kahit na tayo ay nakadarama ng pagkadurog, kahit na tayo ay nakadarama ng lubos na pag-iisa, tayo ay nakapaloob sa di nakikita, ngunit walang pagbabagong banal na proteksyon na ito. Ang kaalamang ito ay dapat punuin tayo ng isang pakiramdam ng kapayapaan, isang pakiramdam ng seguridad, isang panibagong tiwala sa harap ng anumang hamon. Ang di nakikitang proteksyon na ito ay hindi isang mahiwagang kalasag na nagtataboy sa bawat paghihirap.
Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa pagdurusa ng lubusan. Ang buhay pagkatapos ang lahat ay isang tapiserya na hinabin parehong kagalakan at kalungkutan, liwanag at anino. Sa halip ito ay tungkol sa pagdaan sa mga paghihirap na iyon ng may biyaya pagtitis at isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan na nalalaman na kahit na nasa gitna ng bagyo, tayo ay hawak. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa kahinaan, paghahanap ng pag-aasa sa kawalan ng pag-aasa, at paghahanap ng kahulugan sa pagdurusa. Isa lang ang talinagang ang pastol at ang kanyang mga tupa. Hindi pinipigilan ng pastol ang kanyang mga tupa na makatakbo ng mga tinik o mabatong daan. Ginagabayan niya ang mga ito, pinoprotektahan ang mga ito mula sa mga mandaragit at dinadala ang mga nasugatan sa kanyang mga balikat. Katulad nito ang paganang baganang proteksyon ng Diyos. Hindi niya tayo pinoprotektahan mula sa bawat pagsubok, ngunit ginagabayan niya tayo sa mga ito, pinalalakas tayo upang magtis at inaaliw tayo sa ating sakit. Siya ang ating pastol na nag-aakay sa atin sa mga lamag at pataas sa mga bundok, palaging naroroon, palaging mapagmasid, palaging mapagmahal. Isipin ang hindi mabilang ng mga pagkakataon na nakaramdam ka ng isang biglang kutob, isang kutob sa tiyan, isang pag-udyok, na kumuha ang ibang landas upang magsabi ng isang tiyak na salita o upang maiwasan ng isang partikular na sitwasyon. Ang mga tila walang hanong kahalagahan ng mga sandaling ito ay kadalasang mga banayad na bulong ng banal na patnubay, ang di nakikitang kamay na marahan kang inakay palayo sa panganibo tungo sa oportunidad. Ang mga ito ay ang mga sandali kung saan ang tabing sa pagitan ng nakikitang at di nakikitang mundo ay nagiging manipis, na nagpapahintulot sa isang sulyap sa mapagmahal na pag-aalaga ng Diyos. Ang mga sandaling ito ay hindi palaging dramatiko o madaling matukoy. Madalas silang lumilitaw bilang malilit na kilosing kabaitan mula sa mga estranghero, hindi inaasahang mga oportunidad na nahulog sa iyong kandungan, o isang biglang pagdagsang ikaliwanagan na tumutulong sa iyo na magnabigat sa isang mahirap na desisyon. Ang mga ito ay ang tahimik na mga himala na nangyayari ara-ara, ang mga banayad na palatandaan ng walang pagbabagong presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Ang pag-aral na kilalanin ang mga sandaling ito upang pahalagahan ang kanilang kahalagahan ay mahalaga sa paglilinang ng mas malalim na pag-unawa sa di nakikitang proteksyon ng Diyos. Ito ay nangangailangan pagbabago sa pananaw, isang pagpayag na tumingin na higit pa sa halata upang makita ang banal na kamay sa tila pangkaraniwang mga bagay. Ito ay tungkol sa paglilin ng espiritu ng pasasalamat, pagkilala sa hindi mabilang na mga pagpapalakap o malalaki at malilit na nagpapayaman sa ating mga buhay. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa isang kapangyarihan na higit sa ating mga sarili, kahit na ang mga bagay ay tila malungkot at walang pag-asa. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya, hindi lamang sa isang malayong Diyos, kundi sa isang mapagmahal na Ama, na lubos na kasangkot sa bawat detalye ng ating mga buhay. Ang pananampalatayang ito, na pinangalagaan at pinalakas sa pamamagitan ng panalangin, paninilay-nilay, at isang malaitaw na pagsisikap na kilalanin ang kanyang presensya, ay ang susi sa pagunlak ng malalim na kapayapaan at seguridad na nagmumula sa pagkalam na tayo ay nakapaloob sa kanyang di nakikita, ngunit walang pagbabagong proteksyon. Ang mga hamon ay nananatili, ang mga bagyo ay nangangalit pa rin, ng gunit sa pagunawang ito, hindi natin ito kinakaharap ng may takot kundi may pananampalataya na nalalaman na hindi tayo tunay na nag-isa. Ang paglalakbay ay maaring mahirap, ngunit ang destinasyon, ang panghuling yakap ng kanyang pag-ibig, ay sulit sa bawat hakbang ng paraan. Ang walang pagbabagong proteksyong, ito ay hindi isang pasibo na puwersa, ito ay isang aktibo, dinamikong pakikibahagi sa ating mga buhay. Isipin ito bilang isang mapagmahal na pakikipagtulungan, isang kooperatibong paglalakbay kung saan ang Diyos ay nagbibigay lakas, patnubay, at kaaliwan, at tayo ay nag-aambag ng ating pananampalataya, tiwala, at pagpayag na matuto. Hindi niya inaalis ang mga hadlang, dunit binibigyan niya tayo ng kakayahan upang mapagtagumpayan ang mga ito, na tinuturuan tayo ng pagtitiis, pagtitiyaga, at pagkamahabagin sa daan. Isa lang alang ang magpapaleok at ang luwad.
Hindi lamang hinuhubog ng magpapaliok ang luwad sa isang perpektong anyo ng walang anumang pagsisikap mula sa luwad mismo. Ang luwad ay dapat sumuko, dapat itong maging madaling hubugin, dapat nitong payagan ang sarili na hubugin at linisin. Katulad nito ang Diyos ay gumagana sa atin, hinuhubog tayo, na ginagamang gandang bersyon ng ating mga sarili, ngunit dapat tayong makipagtulungan, dapat tayong maging bukas sa kanyang patnubay, na pinapayagan siya na linisin tayo sa mga pagsubok na kinakaharap natin. Minsan ang proseso ng paglilinis ay masakit. Maring ito ay may kasamang kalungkutan, pagkadismaya o pagkawala. Ang mga karanaksang ito, kahit na mahirap, ay kadalasang mahalaga para sa ating paglaki. Tinatanggal nila ang mga liyaring pagiging mapagtiwala sa sarili at kapalaluan na isinisiwalat ang ating kahinaan at pagkasa sa Diyos. Sa mga sandaling kahinaan na ito na tunay na iting nararanaksan ang kanyang walang pagbabagong pag-ibig at suporta, alalahanin ang kwento ni Job. Ang kanyang mga pagsubok ay napakalaki, ang kanyang pagdurusa ay malalim, ngunit sa lahat ng ito ang Diyos ay nanatiling tapat. Ang pananampalataya ni Job ay hindi nawala dahil sa kanyang pagdurusa, sa halip ito ay nilinis, pinalakas at pinalalim. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing isang malakas na patutu sa pangmatagalang kalikasan ng pag-ibig at proteksyon ng Diyos, kahit na sa harap ng di maisip na paghihirap. Madaling makaramdam ng pagkadurog dahil sa mga pagsubok sa buhay na sumuko sa takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit tanda ng proteksyon ng Diyos ay hindi limitado sa mga malalaking mahimalang interbensyon. Madalas itong matatagpuan sa maliliit pang-araw-araw na sandaling biyaya. Nasa init ng isang nakakalib na yakap, sa tawa ng kasama ang mga mahal sa buhay, sa gandang pagsikat ng araw, sa malambot na ulan na bumabagsak sa uhay na lupa. Ang mga tila walang kabuluhang mga sandalin ito ay madalas na ang pinakamalalim na pagpapahayag ng pag-ibig at pag-aalagang Diyos. Mga paalalang kanyang patuloy na presensya sa ating buhay. Ang mga ito ang mga tahimik na bulong ng kanyang walang pag-alinlangang proteksyon, ng mahinahong katiyakan na hindi tayo tunay na nag-iisa. Ang paglilinang ni isang saloobin ng pasasalamat, isang malay na pagsisikap na pahalagahan ng mga malilit na pagpapala na ito ay napakahalaga sa pagkilala at pagdanas ng banal na proteksyong ito. Tungkol ito sa paglilipat ng ating pananaw mula sa kakulangan at takot tungo sa kasaganaan at tiwala. Tungkol ito sa pagdingin sa hindi nakikita, sa pakiramdam na hindi nararamdaman at sa pag-alam na kahit sa kadiliman ng gabi, ang liwanag ni Diyos ay nangnginin ng maliwanag, ginagabayan ng ating landas at nagpapaliwanag sa ating daan. Hindi ito isang pasibo na pagtanggap sa tadhana. Ito ay isang aktibong pakikilahok sa isang relasyon sa isang mapagmahal na Diyos, isang relasyon na itinayo sa tiwala, pananampalataya, at isang malalim na pag-unawa sa kanyang walang hanggang pag-ibig at proteksyon. Ang paglalakbay ay hindi palaging madali at ang daan ay maaaring punong mga hamon ng ngunit ang pag-alam na tayo ay nasa yakap ng kanyang pag-ibig ay nagpapagaan kahit sa pinakamahirap na pagsubok, maging transformative panaga. Ang lakas na ating natatagpuan sa kalamang ito ay walang kapantay, isang pinagmumulan ng kaginhawahan at pag-asa na sumusuporta sa atin sa bawat bagyo. Ang walang pag-aalinlangang pag-ibig na ito, gayunpaman, ay hindi isang pasibo na puwersa. Ito ay isang dynamic, aktibong presensya sa ating buhay na patuloy na nagsisikap na hubugin at pagulmahin tayo. Hindi ito isang kalasag na pumipigil sa lahat ng paghihirap, kundi isang gabay na kamay na umaakay sa atin dito. Pinalalakas tayo sa proseso. Isipin ang isang magpapalayok na humuhubog ng luwad. Ang luwad ay maaring lumalaban, maaring pumutok pananga sa ilalim ng presyon. Ngunit ang mahusay na mga kamay ng magpapalayok ay nagpapatuloy, tinutugunan ang hilaw na material sa isang maganda, funksyon na sisidlan. Katulad nito, ang pag-ibig ng Diyos ay nagpipino sa atin kung minsan sa pamamagitan ng mahinahong paghuhubog, kung minsan sa pamamagitan ng matinding init ng paghihirap. Ang mga bitag na nabubuo natin sa mga pagsubok na ito, ang mga pagkukulang na lumilitaw, ay nagiging bahagi ng natatanging kuwento, nagdaragdag ng lalim at katanggihan sa sisidlan na kanyang nililikha. Isa lang alang ang talingaga,
ng binhi ng mustasa. Isang maliit na binhi tila walang kabuluhan ng gunit ito ay lumalaki sa isang malakas na puno nagbibigay ng silungan at sustansya. Ang ating pananampalataya tulad ng binhi ng mustasa ay maaring mukhang maliit at marupok kung minsan madaling matabunan ng mga bagyo ng buhay. Gayunpaman sa pag-aalaga ng pag-ibig ng Diyos at walang pag-aalinlangang suporta, ito ay lumalaki at lumalakas, nagiging isang pinagmumulan ng kaginhawahan at lakas para sa ating sarili at sa iba. Ang ating mga pagkikibaka, ang ating mga pagkabigo maging ang ating pinakamalalim na sugat ay nagiging matabang lupa kung saan ang ating pananampalataya ay nagugat at umunlad. Ang mga ito ay hindi mga hadlang na dapat malampasan, kundi mga oportunidad para sa paglago, mga oportunidad upang mapalapit sa Diyos at maranasan ang transformative na kapangyarihan ng Kanyang pag-ibig. Hindi ito tungkol sa bulag na pagtanggap sa pagdurusa. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kahulugan at layunin dito. Tungkol ito sa pagkilala na kahit na nasa gitnang kadiliman mayroong liwanag, kahit nasa kalaliman ng kawalan ng pag-asa, ang pag-asang ito ay hindi isang walang muwang na optimismo. Ito ay isang malalim na tiwala sa planong Diyos, isang paniniwala na kahit na ang pinakamasakit na karanasan ay may mas malaking layunin na humuhubog sa atin sa mga individual na may mas malaking pagtitiis, pagkamahabagin at pananampalataya. Tungkol ito sa pag-aaral na makita ang kamay ng Diyos sa tila random na mga pangyayari sa buhay, kinikilala ang mga pataran ng Kanyang pag-ibig at patnubay kahit na ang mga ito ay nakatago sa ating agarang panana. Ang paglalakbay na ito ng pananampalataya ay nangangailangan ng katapangan, isang pagpayag na lumabas sa ating comfort zones, yakapin ang hindi alam, magtiwala sa isang kapangyarihan na mas malaki sa ating sarili. Ito ay nangangailangan ng kapagkumbabaan, kinikilala ang ating mga limitasyon at pagdepende sa Diyos, at ito ay nangangailangan ng pagtitiyaga, isang matatag na pangako sa ating pananampalataya kahit na ang pag-ailinlangan ay pumapasok. Ang daan ay maaaring paikot-ikot, ang lupain ay mahirap, ngunit ang destinasyon, isang mas malalim na relasyon sa Diyos, isang mas malakas na pakiramdam ng sarili, at isang buhay na punong layunin at kahulugan, ay sulit sa paglalakbay. Ang mga pagsubok na ating kinakaharap ay hindi mga parusa, kundi mga oportunidad para sa paglago. Pinipino ang ating pagkatao, pinalalakas ang ating pananampalataya, at pinapalapit tayo sa banal na pag-ibig na pumapalibot at sumusuporta sa atin. Hindi tayo nag-isa sa paglalakbay na ito, ang Diyos ay lumalakat kasama natin sa bawat hakbang ng daan, nagbibigay lakas, patnubay at kaginawahan na kailangan natin upang mapagtagumpayan ang mga komplikasyon ng buhay at lumabas na mas malakas, mas matalino at mas malalim na konektado sa Kanya. At sa koneksyon na iyon, natagpuan natin ang tunay at pangmatagalang kapayapaan, ang kapayapang lumalakpas sa lahat ng pangunawa, isang kapayapaan na nagangakla sa atin sa gitnang mga bagyo ng buhay, isang kapayapaan na nagmumula sa puso ng isang mapagmahal at mapagkalinga na Diyos. Ang kapayapang ito, ang malalim na katahimikan na ito, ay hindi ang kawalan ng kaguluhan. Ito ay ang presensya ng Diyos sa gitna ng kaguluhan. Ito ay ang kalmado sa gitna ng bagyo, ang walang pag-aalinan ng pananampalataya na nag-angkla sa ating kapag ang mundo sa ating paligid ay nagugulo. Isipin ng pastol na gumagabay sa kanyang kawan sa mapanganib na lupain. Hindi niya pinoprotektahan ang mga ito mula sa mga hamon. Pinangungunahan niya sila sa mga ito, nag-alok ng proteksyon, patnubay at katiyakan. Siya ang kanilang palaging kasama, ang kanilang walang pag-aalinan hanggang suporta, ang kanilang pinagmumulan ng lakas at seguridad. Ang Diyos sa kanyang walang hanggang pag-ibig ay kumikilos bilang ating pastol. Ginagabayan tayo sa mga lambak at sa mga bundok ng buhay. Hindi kailanman iniwan ang ating tabi, hindi kailanman iniwan tayo sa ating mga pakikibaka. Hindi niya ipinangako ng isang buhay na walang paghihirap. Ipinangako niya na sasamahan tayo sa paghihirap. Hindi niya ipinangako ng isang madaling daan. Ipinangako niyang liwanagan ng daan upang magbigay ng lakas upang tawirin ito at upang ipagdiwang ang ating pagdating sa destinasyon. Ang paglalakbay na ito ng pananampalataya ay isang personal na paglalakbay na tatanggi sa bawat individual na nabuo ng ating mga karanasan, ang ating mga hamon, at ang ating mga tagumpay. Walang isang roadmap,
walang itinagdang landas. Ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at isang mas malalim na pag-unawa sa pag-ibig ni Diyos. Isa lang alang ang magpapalayok at ang luwad. Ang magpapalayok na may mahusay na mga kamay at isang pangitain ay humuhubog sa luwad sa isang bagay na maganda at functional. Ang luwad, na una ay walang hugis at walang enyo, ay nababago sa pamamagitan ng mahusay na mga kamay ng magpapalayok. Katulad nito, ang Diyos ang Master Potter ay humuhubog sa atin, hinuhubog tayo, at pinipino tayo sa pamamagitan ng mga karanasan sa buhay. Ang mga hamon na ating kinakaharap, ang mga pagsubok na ating tinitis, ay ang mga kasangkapan na kanyang ginagamit upang hubugin tayo sa mga individual na balak niyang maging tayo. Maharang hindi natin laging naunawa ng proseso, ang tila malupit na mga hampas ng kamay ng magpapalayok. Ngunit maaari tayong magtiwala sa kanyang sining, ang kanyang karunungan, at ang kanyang pangwakas na pananaw para sa ating buhay. Ang tiwalang ito, ang walang pag-aalinlang ang pananampalataya na ito, ay ang pundasyon kung saan itinayo ang ating relasyon sa Diyos. Ito ay hindi isang pasibo na pagtanggap sa tatana. Ito ay isang aktibong pakikilahok sa banal na plano. Ito ay isang pagpayag na isuko ang ating sariling kalooban sa Kanya, na pinapayagan siyang gabayan ang ating mga hakbang, hubugin ang ating mga kapalaran, at akayin tayo sa isang buhay na may layunin at kahulugan. Ang pagsuko na ito ay hindi isang tanda ng kahinaan. Ito ay isang tanda ng kahinana, ito ay isang tanda ng kahinana, ito ay isang pagilala sa ating mga limitasyon at isang mapagpakumbabang pagtanggap sa walang hanggang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ito ay isang pagpapakawala, isang paglaya sa kontrol, at isang pagtitiwala sa banal na pag-oorganisa ng ating buhay. Sa pagsuko na ito ay natagpuan natin ang tunay na kalayan, ang kalayan mula sa mga pagkabalisa at takot na nagbubuklod sa atin. Ang kalayan upang mabuhay ng tutu, at ang kalayan upang marunasan ang kabuuan ng pag-ibig ng Diyos. Ang kalayan na ito ay nagpapahintulot sa atin na yakapin ang hindi alam, upang pumasok sa hinaharap na may pag-asa at kumpiyansa, na alam na hindi tayo nag-isa, na tayo ay nasa mapagmahal na yakap ng isang Diyos na gumagabay sa ating bawat hakbang. Ang pagsuko na ito, ang gawain ito, ng pananampalataya, ay hindi isang pangyayari na minsanan lamang kundi isang patuloy na proseso, isang pangaraw-araw na pagsasanay ng pagpapakawala at pagtitiwala. Ito ay nangangailang ng katapangan, pagtitiis, ng pagpayag na yakapin ang kahinaan. Ibig sabihin nito ang pagkilala sa ating mga pagkukulang, ang ating mga kahinaan at ang ating mga limitasyon nang hindi pinapayagan ang mga ito na tukuyin tayo. Tungkol ito, sa pagkilala na ang ating mga pagkikibaka ay hindi mga palatandaan ng kawalan ng Diyos kundi mga oportunidad para sa paglago, mga oportunidad para sa Kanya upang linisin tayo, upang palakasin tayo, at upang palalimin ang ating pananampalataya. Isipin ang isang isikultor na nagtatrabaho gamit ang marmol, hindi niya basta-basta tinatanggal ang bato hanggang sa masiyahan siya, maingat niyang tinatanggal ang mga layer, inilalantat ang kagandahang nasa loob. Katulad nito ang Diyos ay matiyagang nagtatrabaho sa atin, tinatanggal ang mga mangaspang na gilid, ang mga pagkukulang, ang mga bagay na pumipigil sa ating paglaki upang ipakita ang obra maestra na nakikita niya sa loob ng bawat isa sa atin. Ang prosesong ito ay hindi palaging komportable. Magkakaroon ng mga ramdaman nating nawawala, nalilito, at nalulula. Magkakaroon ng mga sandali ng pag-aalinlangan, mga sandali kung kailan natin tinatanong ang planong ni Diyos, mga sandali kung kailan nahirapan tayong mangunawa ng Kanyang mga paraan. Ang mga ito ay ang mga sandali na sumusubok sa ating pananampalataya, ang mga sandali na hinahamon tayo na palalimin ang ating tiwala at palakasin ang ating determinasyon. Ang mga ito ay ang mga sandali kung kailan dapat nating hawakan ang pangako ng Kanyang walang pag-aalinlangang pag-ibig at walang pag-aalinlangang presensya. Tanda ng mga Israelita na naglalakad sa disyerto, nahaharap sila sa paghihirap, gutom, uha, at pag-aalinlangan. Gayunpaman, ang Diyos ay naglan para sa kanila, ginagabayan sila ng haligi ng ulap at apoy, pinoprotektahan sila mula sa kanilang mga kaway, at sa huli ay inakay sila sa lupang pangako.
Ang kanilang paglalakbay ay isang patuto sa kapangyarihan ng pananampalataya, isang demonstrasyon ng katapatan ng Diyos kahit na nasa gitna ng napakalaking mga hamon. Maaring hindi natin naranasan ang literal na mga disyerto o pisikal na mga kaaway sa ating sariling paglalakbay, ngunit tayo rin ay nahaharap sa ating mga pagsubok at paghihirap. Nahaharap tayo sa mga hamon sa ating mga relasyon, sa ating mga karera, sa ating kalusugan, at sa ating personal na buhay. Ang mga hamong ito, kahit mahirap, ay mga oportunidad para sa paglago, mga oportunidad para palalimin ang ating relasyon sa Diyos, at mga oportunidad upang matuklasan ang lakas at tibay na hindi natin alam na taglay natin sa mga sandaling ito ng paghihirap na susubukin ang ating pananampalataya, at sa mga sandaling ito na tunay nating mararanasan ang nagbabagong kapangyarihan ng pag-ibigan Diyos sa pamamagitan ng paghaharap sa ating mga takot, pag-aangat sa ating mga pag-alinlangan, at pagtitiwala sa Kanyang plano na tunay nating maunawa ng lalim at luwag ng Kanyang biyay. Maring paikot-ikot ang daan, maring mahaba ang paglalakbay, at maring hindi laging malinaw ang patutungguhan, ngunit kasama ang Diyos bilang ating pastol, makalalakat tayo ng may kumpiyansa na alam nating ligtas niya tayong dadalin pauwi. Makakahanap tayo ng kaaliwan sa kaalamang siya ang ating kanlungan, ng ating lakas, ang ating dinatitinang na suporta sa bawat panahon ng buhay, ang palagang nasa gitnang mga kawabagong unos. Siya ang angkla na nagpapanatili sa atin, ang liwanag na gumagabay sa ating daan, ang pag-ibig na nagpapalakas sa atin palagi. At ang dinatitinag na suporta na ito ay hindi pasibo, ito ay aktibo. Hindi lamang pinagmamasdan ng Diyos ang ating mga pagkikibaka mula sa malayo, siya ay nakikilahok sa mga ito, lumalakad kasama natin, inaalok ang Kanyang kamay sa mga oras ng pangangailangan. Isipin ang kuwento ni na David at Golias. Siya David, isang tila walang halaga na pastol, ay nahaharap sa isang tila hindi kayang talunin na higante. Gayunpaman, armado ng pananampalataya at isang tirador, nalampasan niya ang kanyang takot at sa huli ay natalo si Golias. Hindi basta-basta inalis ng Diyos si Golias. Binigyan niyang kapangyarihan si David na harapin ang kanyang takot upang magtiwala sa kanyang lakas at upang maniwala sa imposible. Ito ang uri ng aktibong pakikilahok na maaari nating asahan mula sa ating Ama sa langit. Hindi niya ipinapangako ang isang madaling daan, ngunit ipinapangako niya ang Kanyang presensya, ang Kanyang patnubay, at ang Kanyang lakas upang malampasan ang anumang mga hamon na atin haharapin. Ang aktibong pagkikilahok na ito ay kadalasang nagpapagita sa hindi inaasahang mga paraan. Minsan ito ay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng isang kaibigan, isang napapanahong payo, o isang biglang pagbuhos ng inspirasyon. Sa ibang mga pagkakataon, ito ay sa pamamagitan ng tahimik na mga bulong ng Kanyang Espiritu na gumagabay sa atin tungo sa tamang mga desisyon, na nag-aliw sa atin sa ating kalungkutan at nagpapalakas sa atin sa ating mga kahinaan. Sa mga tila maliliit na sandali, ang mga tila walang kabuluhang detali, na madalas nating nakikita ang pinakamalalim na katibayan ng Kanyang pag-ibig at Kanyang presensya sa ating buhay. Maaari natin itong makita sa kagandahan ng pagsikat ng araw, sa tawanan ng isang bata, o sa di natitinang na suporta ng isang mahal sa buhay. Ito ay mga pagpapalang nagpapalala sa atin ng Kanyang palaging presensya, ang Kanyang di natitinang na pag-ibig, at ang Kanyang di natitinang na katapatan. Tandaan, ang paglalakbay ng pananampalataya ay hindi isang nag-iisa. Bahagi tayo ng isang komunidad, isang katawan ng mga palataya na sumusuporta at nagpapatibay sa isa't isa. Tayo ay tinawag na maging mga pastol ng isa't isa, na nag-aalok ng kaaliwan, patnubay at suporta sa mga nahirapan, tulad ng paglalakad ng Diyos kasama natin. Tayo ay tinawag na lumakad kasama ang isa't isa, na nagbabahagi ng ating mga pasanin, ipinagdiriwang ang ating mga tagumpay, at nag-aalok ng isang kamay na tumutulong sa mga nangangailangan nito. Ang komunidad na ito, ang pakikisama na ito, ay isang mahalagang bahagi ng ating espiritual na paglago, na nagbibigay ng pampatibay loob at isang pakiramdam ng pag-aari sa ating paglalakbay. Ang pag-asa sa komunidad na ito
Ang pagbabahagi nagkasking mga pakikibaka at pagdiriwang ang itin mga tagumpay ng mga kasama ay nagpapalakas sa ating pananampalataya at nagpapalalim sa ating pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos. Ipinaalala nito sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pakikibaka at tayo ay napapaligiran isang mapagmahal at sumusuporta na komunidad na nagbabahagi ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng ibinahaging karanasang ito, ang ating pananampalataya ay nagiging isang ibinahaging lakas, isang kolektibong tibay, isang patutu sa kapangyarihan ng pananampalataya sa komunidad. Kaya, habang naglalakbay tayo sa mga pagiging komplikado ng buhay, alalahanin ang aktibong pakikilahok ng Diyos sa ating mga kuwento, ang kanyang di natitinag na pag-ibig, at ang lakas na matatagpuan sa komunidad. Yakapin ang mga hamon, ipagdiwang ang mga tagumpay, at huwag malitin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Mag-subscribe na gayon para sumali sa ating komunidad at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Sama-sama na itintahakin ang landas na ito